Napakabuti mo, O God. Napakabuti mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Lord, tunay nga, gawin mo kaming iisa na umaasa sa iyo. Lord, alam namin, Amang Diyos, na sa iyo ang aming pag-asa. Wala kaming ibang pwedeng tingnan, O God. Wala kaming pwedeng asahang iba, O God, maliban sa iyo. Ikaw ang may likha ng langit at lupa. Ginawa mo, Panginoon, ang lahat ng nakapaligid sa amin. Panginoon, tunay nga, Amang Diyos, napakadakila mo. Lord, wala kaming ibang, Panginoon, titingnan na maaaring gumawa sa amin ng mga bagay, O God, na pwede naming makita sa tao. Sa iyo lamang, Ama, kami aasa. Sa iyo lamang kami, Panginoon, titingin, O God. At Panginoon, lahat ng aming buhay ay sa iyo lamang. Marami pong salamat. Tunay nga, Panginoon, sa iyo ang dakilang papuri, sa iyo ang dakilang pagsamba. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Masyado pong mahina ang palakpak ninyo. Praise the Lord! Hallelujah! So maraming salamat, worship team. Praise God! Hallelujah! Napakasarap magpuri. Amen! Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang pagpupuri. Amen? Ang pag-worship. Sabi nga, amen? Kung sino man ang nagpupuri sa Diyos o sa Panginoon, pinupuri niya ang Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Amen? Kahit anong nangyayari, kahit ano pa ang nagaganap, kahit na malungkot ka sa nagdaang linggo, wala kang karapatang hindi magpuri. Amen? Amen? Alam nyo, napakaganda ng patutuon ng mag-asawa dito. Amen? Kung kayo po ay nag-aaral ng siyensya o ng medika o yung sa medical, imposible po yun. Sabi ko kanina kay Sister Nancy, nandoon na kasi yung kapatid, may sis. Diba? May kapatid na siya roon, nag-aabang. Amen? Pero yun po ay joke lang. Pero napakabuti po talaga ng Diyos. Siya ay dakila. Amen? Kaya kung ikaw po ay nag-iisip, magsisimba ba ako? Sasamba ba ako? O man pupunta na lang ako sa mall. Pwede ba? Huwag ka na mag-isip. Pagdating ng linggo, sumamba ka. Pagdating ng linggo, katagpuin mo ang iyong mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Sapagkat itong lugar na ito ang magpapalakas sa iyo. Hindi pala ang lugar, ang mga kapatid mo ang magpapalakas sa iyo. Amen? Kahit na hinang-hina ka na, kahit na gumagapang ka pa sa cactus, tuition fees, tumaas na naman ang gasolina, huwag mo nang problemahin yun, wala ka namang kotse. Yung iba, pinoproblema yung pagtaas ng gasolina, wala namang kotse. No? Tumaas ang LPG, fine, magkahoy ka. Pastor, baka mabakbak yung bahay namin pag nagkahoy ako. No? Huwag niyong problemahin ang mga bagay. Sapagkat may Diyos na mas malaki sa problema niyo. Amen? Kaya dapat pumupuri lang tayo. Kasi sa pagpupuri, laging may kapalit na biyaya. Babanggitin ko na naman si Paul and Silas. Papuri ang kanilang isinisigaw. Sino gumawa ng kapamaraan para gibain yung, alam niyo ba, ang building nung araw, kung gaano ginagawa yan, kinento yan ni Brother Mick, ni Brother Chris nung araw, nung isang linggo, bawat butas may kapalit na bato. Ganun katibay ang mga istruktura nung araw. Sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos, bumagsak ang gusali na yun o nabuksan ang lahat ng pintuan. Amen? Kaya lahat po ng problema nyo, bubuksan ng Diyos ang kasagutan niyan. Amen. Parang nahanto kayo. Sister Nancy, di ba? Wala tayong karapatang hindi magpuri sa Diyos. Amen? Kaya sabi nung iba, Pastor, paano kami magpupuri sa Diyos? Wala nga kaming pambayad.
Ba't problema ba yan? Di wag ka muna magbayad. Mag-promissory note ka. Diyos ang magbibigay ng pambayad mo. May nakulong na ba sa pagkakautang? Ako po kasi ay Human Resources Manager. Kaya minsan may lumalapit sa akin, may tumatawag, yung isa pong empleyado nyo, ang laki ng utang. Bakit naman siya lumaki yung utang? Interes ka kasi ng interes. Bigay mo sa akin ng principal at kakausapin ko, babayaran namin yan. Amen? Yung mga bangko, pag nagpapautang, interes ng interes. Sa Diyos, walang interes. Bangko kasi kayo ng bangko eh. Withdraw kayo ng withdraw, wala naman kayong deposit. Sa Diyos, kahit wala kayong dinideposit, nakakapag-withdraw kayo. Amen? Kaya ang pagpuri sa Panginoon ay sapat. Dakila ang Diyos. Amen? Ngayon pong hapon na to, hindi po tatalakayin ko ang pag-worship. Amen? Pero bago ko po umpisahan yung topic ko ngayong araw na to, meron lang po tayong palalabas na video. Amen? So panoorin po muna natin ito.
May 7 bilyong tao sa ating bansa. Sa bawat isa ay may kanya-kanyang hilig at gawain. Pero may mga bagay talaga na hindi natin kayang gawin na tayo lamang mag-isa. Tulad na lamang nito. Mag-sack race. Ready? Go! Mag-badminton. Yes! 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 Makipag-date. Gusto mo? Mag-traffic. Hoy! Ano ba? Sa small group, may mga totoong kaibigan na makakasama mo sa buhay. Pwede ka namin tulungan na makahanap ng small group na para sa'yo. Sali na! Life is better when done together. Natawa kayo, no? Saan kayo nakakita ng ganun traffic? Palagay ko, kinunan yun, madaling araw. Sabi ni Nancy, paano madaling araw, liwanag? Praise the Lord. Ngayon, pag-usapan naman natin yung ikalawang katangian. Amen? Yung living in biblical community. Pakiano nga, sister. Yan. Ikatatlong bahagi siya, pero pangalawang karakter, no? Karakteristik. Namumuhay sa isang makabibliyang komunidad. Amen? Minsan, ang hirap magtagalog. Pero okay lang yan. Okay lang ba sa inyo yan? Baka napapagod na kayo sa pananagalog ko, Englishin natin yan. Praise the Lord. Alam nyo, napakaganda pong pag-usapan ang tungkol sa komunidad. Amen? Maraming pagkakataon po na ang ating komunidad ay minsan hindi natin pansin. No? Minsan nga, nakatira ka na ng 10 taon doon, hindi pa kilala kapitbahay mo eh. No? Lalo na ngayon sa mga subdivision. Diyan sa Tumana, yung mga subdivision dyan. No? Hindi nila kilala ang mga kapitbahay nilang maliliit, lalo na yung mga binabaha. Ang tumutulong pa dyan, yung mga tagalabas. Amen? No? Sa lahat ng mga lugar na minsan parang strangers ang bawat isa sa atin. Amen? So, pero dapat hindi ganun. No? Dapat lagi tayong aktibo. No? Kaya madalas, pagka nagsasalita po ako ng mga ganitong bagay, sasabihin ng mga kasama nating matatagal na rito, Pastor, kailan ka ba tatakbo? No? Pero alam nyo, mahalaga pong malaman natin na mahalaga sa atin ang komunidad. Kahit po kami nasa kumpanya, mahalaga sa amin ang komunidad. Kasi yan pong komunidad na yan, alam nyo, yan po yung market natin. No? Yan po yung mga tao na pwedeng tumulong sa atin. Pag nagtinda ka po ng mani at wala kang komunidad, walang bibili sa'yo. Tama po ba? Pag nagtinda ka ng banana Q, kahit na matamis yan at masarap, walang bibili niyan pag wala kang komunidad. Kaya ka nagtitinda dahil may komunidad ka, alam mong may market ka. Amen? Kaya po ganyan ang napakahalaga nating papel sa komunidad. Pero, Pastor, yan ang usapin ng kolokyal, no? Na sinasabi natin. Pero paano ba yung biblical? Amen? Ano ba ang ibig sabihin ng biblical community? O yung pagkakaroon ng usaping Biblia sa komunidad. Paano ba yan? Amen? Alam nyo, next slide, sister. Alam nyo, ang namumuhay, no? Ikaw at ako yan, no? Tayong lahat ay namumuhay sa isang komunidad. Amen? Susunod. Ayan. Ang bawat isa na salita ay napakahalaga sa Diyos. Amen? Kaya po siya ay 50 beses sinalita sa Biblia at 24 na magkakaiba. Amen? Ang salitang ang bawat isa ay patungkol po yan sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya marami dyan. Mahalin mo ang bawat isa. Paglingkuran mo ang bawat isa. Pakisamahan mo ang bawat isa. Amen? Kung ano-ano pang salita, tulungan, turuan, makipag-usap, makidalamhati sa bawat isa. Amen? Amen? Kaya mahalaga po ang bawat isa. Mahalaga ang bawat katabi nyo.
Amen? Mahalaga ang komunidad. Kasi kung wala po tayong bawat isa, amen? Paano na yan? Pag nadapa ka, sinong tutulong sa'yo? Amen? Kung wala kang kakainin, sinong tutulong sa'yo? Pag nagkasakit ka, sinong tutulong sa'yo? Aba, hindi ka naman Lone Ranger. No? Si Lone Ranger, may kakampi yun. Hindi nyo ba kilala ang kakampi ni Lone Ranger? Ha? Si Tonton. Si Tonton ang kakampi ni Lone Ranger. Kahit si Darna, may kakampi. Si Ding. Di ba? Si Superman, may kakampi rin. Si Catwoman. Ay, hindi. Kay Batman pala yun. Oh? Si Superboy. Lahat ng mga tao, dapat may kakampi. Merong kapanalig. Amen? Kaya ang mga pulis, hindi po lumalakad mag-isa. Lagi po silang may body. Bakit? Para po, pag may krimen, unang-una, may testigo at merong kakampi. Kaya ang Kristiyano po, dapat marami rin tayong kakampi. Kung sa sekular nga, meron silang mga kakampi, tayo pa ang mga Kristiyano. Ang nakakalungkot, etong ang bawat isa, minsan ang bawat isa sa atin, pagpasok dyan, nag-iisnaban pa. Minsan na lang kayong magkita, tuwing Sunday na lang, nag-iiwasan pa. Iyoko niyang sister na yan. Itong brother na to, kung ano naman to. Magkakapatid kayo eh. Kaya nung nag-uusap kami kanina doon sa likod, sabi ko nga, ang hirap ng isang malaking komunidad na kagaya nito. Pero dahil tayo'y pinag-isa ni Kristo, iisa na ang ating isip at puso. Amen? Hindi na tayo magkakaiba. Kaya kahit nga naririnig niyo yung patalastas na pag itong kapitbahay ko, sungit-sungit, akala mo kung sino. Pero pag lumindol, magkatabi sila. Duck cover. Di ba? Busog-busog ka nga doon. Di ba? Ganyanan pa sila, pero magkasama. Bakit? In times of trouble, wala kang pwedeng asahan kundi ang kapatiran. Amen? Kaya huwag kang isnabera. Isang araw, lalapit ka din. Tama ba ako? O kaya yung mga kapitbahay natin, yan po ay mahalaga sa atin. Kasi pag nagkaroon po ng sunog, kahit magkaaway kayo, magkakampi kayo niyan. Pag ninakawan ka at nakita ng kapitbahay mo, alangan naman ayokong makita yan, bahala yung kapitbahay ko. Hindi sisigaw yan. Paano kung malupit ka sa kapitbahay? Mabuti nga sa kanya. Wala kasing pakisama yan eh. Pero wag naman po yung masyadong pakisama. Baka naman abusuhin ka. Medya-medya lang. Hindi, pero sa Kristiyano po, bigay todo. Amen? Bigay todo sa Kristiyano. Amen? Alam nyo, mahalaga po ito, mga kapatid. Kailangan natin ang bawat isa sapagkat ito'y utos sa atin. Amen? Hindi tayo mabubuhay na mag-isa sa katawan ng Diyos. Amen? Wala pong nabubuhay. Kaya may kanta yan eh. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Pwede na ba ako mag-audition? Pwede? Okay. Hindi ba na si Brother Nick? Joke. Praise the Lord. So next slide. Yan. Sabi sa John 13 o sa 1:34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo ay magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Maliwanag po, ang sabi, bagong utos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, oy, mahalin mo na ako, utos yan. Utos yan. Okay? Sabi sa Romans 15:7, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen? Pag tinanggap ninyo ang isa't isa, naluluwalhati ang Diyos. Anyway, tanong ko lang, meron po ba tayong bisita ngayong araw na ito? May bisita po tayo? Wala. Meron po? Sabi ng katabi, ikaw bisita ka. Sabi ng katabi, hindi ako. Pasensya lang, matalo sa mata ko So walang bisita? Praise the Lord. Yan. Sabi niya, pag
tayo daw po ay tinanggap natin ng bawat isa, naluluwalhati ang Diyos. Amen? Next slide. Sabi niya sa Mark 9:50, mabuti ang asin, ngunit kung tumabang ang asin, ano ang iyong ipagpapaalat dito? Sabi niya, magkaroon kayo ng asin sa inyong mga sarili at kayo magkaroon kapayapaan sa isa't isa. Amen? Mahalaga po na tayo po ay mga asin. Amen? Pero kung tayo pong lahat ay mga asin na at magsasama-sama tayo dito, sira ang kidney natin. Kasi masyado na tayong maalat. So dapat yung pagiging asin natin, ipadama natin sa iba. Kasi lahat po tayo preserved na. May asin na tayo. So anong dapat natin gawin? Yung mga asin natin, imudmud natin sa iba. Amen? Para po yung ibang tao, magkaroon din ng preservative, umalat din sa Diyos. Kasi kung tayo-tayo lang, dadami ang kidney center patient. Tama po ba yun? So dapat po makita natin yan, mga kapatid. Alam niyo yung mga verse sa Bible, dapat makita natin na yan po ay mga kinukonsidera nating utos ng Diyos. Banal na salita. Amen? May mga kahulugan. Kaya dapat maintindihan natin. Okay? Then sabi sa James 5:16, kaya't ipinahayag ninyo sa isa't isa, ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo ay gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ganda niyan. Pastor, paano pag nananalangin po ako tapos makasalanan ako? Ano sabi ng Bible? Hindi yun mabisa. Tumatalbog sa kisame. Parang Jolen. Pag binato mo yung Jolen sa kisame, babalik yan sa'yo, baka bukol pa. Pero ang panalangin daw ng isang matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kaya sabi mo sa katabi mo, ipanalangin mo ko, mabisa yan. Alright? Okay? So next slide, sister. Sabi niya, ano ba ang makabibliyang komunidad? Ang makabibliyang komunidad daw, isang komunidad na ang pinag-uusapan ay patungkol lahat sa Biblia. Patungkol lahat sa Diyos. Amen? Ito daw ay grupo ng tao na patuloy na nagtitipon-tipon at nagagalak patungkol sa Panginoon. Amen? At ito rin daw, ang makabiblia daw ay gawa ng Diyos, layunin at pangarap ng Diyos. Gusto ng Diyos na lahat tayo nag-aaral ng Kanyang salita. Amen? Sapagkat ang komunidad ay may dalawang bahagi. Komunikasyon at pagkakatulad o pagkakaisa. Amen? Pag tinignan nyo sa salitang community, may commune at may unity. Okay? Paano ka makikipag-commune sa Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Tama po ba ako doon? Hindi po ako nanenermon. I just pointing something. Gusto ko lang pong ipunto rito, mga kapatid, na hindi tayo pwedeng makipag-usap sa Diyos nang wala tayong binabasang Biblia. May kausap ako? May kausap po ako? At sabi niya dyan, ang komunikasyon natin sa Diyos ay mula sa Biblia patungo sa pakikipagkaisa. Amen? Kaya mula dun sa makabibliyang komunidad, tatlo po ang nag-uusap doon. Ang Diyos, tayo at ang ating komunidad. May unity. Kung may Trinity, sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, tayo din po may unity. Sa Diyos, sa atin at sa ating community. Mahalaga pong maintindihan natin, mga kapatid, ang bagay na ito. Sapagkat hindi po tayo pwedeng magkaroon ng komunidad kung tayo po ay mag-isa. Amen? Amen po? Next slide, sister. Kung babasahin natin sa Biblia, ito po ang sinasabi niyang makabibliyang komunidad. Okay? Sa Gawa 2:42 hanggang 47, sabi niya, nananatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama,
sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kapabalaghan ang naatanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Amen? At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Wow! Amen? And next, sabi niya, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Amen? At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Amen? Alam nyo, ang kahalagahan nito mga kapatid, ang komunidad ang pinanggagalingan ng biyaya. Amen? Kung ang komunidad ay nag-uusap patungkol sa Biblia, nagkakaroon ng biyaya at kagaanan sa buhay. Amen? Bakit? Nakakahawa. Kaya nung araw, si Pastor Aces, dahil nakalapit kami kay Pastor Aces bilang mga staff niya, kasi po si Pastor Aces ay aming HR manager, ako po at saka si Pastor Mabel, no? At saka si Pastor Ray, kami po ay mga nakadikit noon kay Pastora, at araw-araw kami po ay magkakasama. Araw-araw mula umaga hanggang gabi magkakasama kami. Ano po ang naging bunga mga kapatid? Nung umalis si Pastor Aces, lahat po kami nagkaroon ng pagbabago sa buhay. Kung ang amin pong sinusundan na HR manager, ngayon po HR manager din kami. Bakit? May pagbabago ang sinasabing sitwasyon ng komunidad. Amen? Gumagawa yan ng buhay na maayos. Kaya ang komunidad ninyo, mga kapatid, ay napakahalaga. Kaya dapat pinipili din ninyo ang komunidad. Kung kayo po ang Kristiyano, dapat po pasukin natin ang komunidad na hindi maayos dahil aayos. Pero kung kayo po ay may komunidad ng, ewan ko kung anong klaseng komunidad, medyo dumistansya kayo. Amen? Pastor, akala ko ba lumapit tayo sa komunidad? Ba't may pinalalayo mo kami? Ang sinasabi ko po dito mga kapatid, i-select natin ang mga taong makakasama natin. Mamaya pag-uusapan natin yan. No? Amen? Para mas maintindihan po natin. Okay? Alright, sige. Tuloy po tayo. Ang mamuhay sa komunidad ay hindi natin pagpili o sapilitan. Ito ay pangarap ng Diyos, disenyo ng Diyos, ninanais ng Diyos at modelo ng bagong tipan. Amen? Yan po ang kahalagahan ng pag-uunlad ng isang komunidad sapagkat yan ay pangarap ng Diyos, disenyo ng Diyos, modelo ng bagong tipan. Amen? Sabi nga po doon sa binasa natin, di ba? Araw-araw, nagpuputol sila ng tinapay at nagsasalo-salo. Amen? Dito, minsan lang tayo magsalo-salo tuwing linggo lang. Nung araw, nung nasa Pandakan kami, halos kada middle of the week, no? Linggo, lagi kami nagsasalo-salo. Amen? Kaya kumbaga, yung mga itsura namin, yung mga mukha namin, yung mga ugali namin, alam na ng bawat isa. Kaya wala nang tampuhan. Wala nang offense na nangyayari. Bakit? Makakakilala na kami. Ganon din tayo pag sa komunidad. Pag nasanay na tayo sa isang komunidad, ay, okay lang yan. Ganyan talaga ugali ni sister. Pero mabait yan. Ay, ganyan talaga si brother. O, talagang ang ano niyan. Ganyan talaga ang bibig niyan. Mas matalak pa sa asawa niya yan. Pero okay lang yan. Mabait yan. Nagpapakain nga yan eh. O, di ba? Kakilala na natin. Nakakabagayan. Amen? Kaya po, dapat nakalubog tayo dyan sa komunidad na yan. Amen? Next slide. Sa Acts 5:42, sabi niya, araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumitigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Araw-araw. Okay? Araw-araw po. Amen? Ikaw ba, kaya mo ng araw-araw? Ako, inaamin ko, hindi ko kaya. No? Kasi, siguro, nung araw, iba naman ang pamamaraan, no?
Pero, minsan nire-review ko ng Panginoon, anong hindi mo kaya? Araw-araw may nakakasalamuha ka. Araw-araw may nakakaharap kang tao. Araw-araw bilang HR manager, may pumupunta sa'yo. Di pag-usapan nyo at ipangaral mo si Jesus. Tama? Habang naglalaba ka, lumapit si kumari mo, imbis na magchismisan kayo, sister, umpo ka rito, tuturuan kita ng banal na Biblia. Alam mo, sabi ng John 3:16, mahal ka ng Diyos. At siya ay pinanganak para sa'yo. O, di ba, nakadalawang verse ka na. O, pangatlo, pag sinabing, sister, mangungutang sana ako. Sister, ang pangungutang sa akin, pwede yan. Pero sa Diyos, dapat magdasal ko muna. O, hindi ka kagad utang. Ganun ba yun? Magdadasal muna ako? Sige nga, manalangin tayo. Di nakalimutan na niyang mangutang. Tawa si Nancy. Pero alam niyo mga kapatid, pagkatapos nating magsaysay ng salita ng Diyos, pagkakailangan talaga niya ng pera, tanungin mo, sister, magkano ba kailangan mo? Kasi ang pera ko dito ganito lang eh. Hati tayo, okay lang ba? Nakatulong ka na, nabiyayaan mo pa siya ng salita ng Diyos. Amen po ba yun? Maganda po ba yun? Parang hindi kayo pabor doon. Parang ayaw nyo talaga magbigay, okay lang. Ano? Papanalangin na lang kita, sister. Huwag ka na mangutang sa akin. Minsan, hindi naman natin kailangan magpautang. Pwede tayo magbigay. Pwede po tayong magbigay. Sapagkat sa pagbibigay, may kapalit na biyaya. Amen? Next. Sabi po sa Hebrews 10:23-25, ito po yung ating sentro ng pag-uusapan ngayon. Okay? Sabi niya dyan, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. Praise the Lord. Amen? Amen po. Siya ay tapat. Amen? At ating isaalang-alang kung paanong gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Amen? Next slide, si Sir. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita napapalapit na ang araw. Amen? Alam nyo, ito po ang dapat natin tingnan, no? Pagtuunan natin ang mga salitang ito. Gisingin at himukin natin ang bawat isa araw-araw. Ganyakin natin ang bawat isa na umibig at gumawa ng mabuti. Amen? Palagi ang magtipon lagi. Okay? Pag tinignan natin yung salitang ganyakin, minsan tatanungin ako ni Sister Nancy niyan, ano yung ganyakin? Oh? Ang ibig sabihin sa English niyan, stir up. Stir up. I-push mo. Push mo yan, boy. Push mo yan, die. No? Di ba? May mga ganyan. Push mo yan, baby. No? I-push mo. I-stir up mo. Amen? Kumbaga sa isang boksingero, bago lumaban yan, sasabihin nung kanyang mga trainer, kaya-kaya mo yan. Unahan mo kagad. Ha? Sapakin mo kagad sa tiyan, no? Diyan na mahina yan, no? Ngayon nung naglalaban na, siya ang unang tinamaan. O pagbalik ba niyan sa upuan, yung nagbel, hing, pag-upo, sabi mo niya, sinabi ko sa iyo, suntukin mo, naunahan ka, no? Gano'n, nung nasaktan ka ba? Hindi gano'n. Ang sinasabi ng mga coaches o mga trainer, konti lang yan, naisahan ka lang. Unahan mo, basta tirahin mo kagad. Ini-stir up. Sa kape, pag hindi nyo po hinalo yan, hindi masarap. No? Sa fruits, sa mga prutas, pag iisa lang, hindi mas masarap kaysa sa fruit salad. Kaya di ba may palaro na yung mga prutas pinagsasama-sama, tapos may fruit salad, may mga ganyan. Ano yun? Ini-stir up. Amen? Pinupus natin. Dapat ganyanin po natin ang ating mga kapatid. Hindi yung, sister, may problema ako eh. Alam mo, ay sister, ako din may problema din. Mag-iyakan na lang tayo. Alam nyo, kahit iba po ang pakiramdam ninyo, pag may lumapit sa inyo na kapatid na nangangailangan ng payo,
maging mabisa po tayong tagapayo. Bakit? Dahil kung ano pong sinasabi natin sa Kanya, mangyayari din sa atin. Mapapalakas din natin ang ating sarili. Amen? Alam nyo, yan po yung mabisang trabaho ng bawat isa sa atin. Kaya po ako, yung nasanayan kong trabaho natin sa church, pagdating ko sa trabaho ko, sisiw na yun eh. No? Pag may lumapit sa akin, Sir, kailangan ko po ng ganito kasi po yung asawa ko ganito. Sis Brad, upo ka muna rito. Sige, ayusin natin yung utang na yan. Ayusin natin yung loan. Pero ito pa, tingnan mo, dahil pang utang, paano kaya to? Sige, tutulungan kita rito. Pero, pwede ba? Habang nakahiga ang asawa mo, ipanalangin mo. Sabihin mo sa kanyang sakit, umalis ka dyan, hindi ka nararapat sa katawan ng asawa ko. Amen? Tapos isunod mo. Pagkatapos po nito, sana po ma-provide yung loan ko. Dalawang purpose ang nagawa mo. Amen? Pagdating sa atin, pag dumating po yung pagkakataon na nagkaroon din ng sakit ng mga mahal natin sa buhay, may isip mo, ito yung pinayo ko dun sa kasama ko. Gagawin ko nga din to. Diba? May reaction ka agad sa buhay mo. Amen? Hindi po tayo dapat nagtetengang kawali sa mga bagay-bagay. Amen? Dapat po aktibo tayo. Amen? Alam nyo, pag tinitingnan nga po natin ang mga ginawa ng Diyos, sabi nga ni Sister Nancy kanina, napakadakila ng Diyos. Unfair sa Kanya kung hindi natin papansinin ang Kanyang kadakilaan. Unfair sa atin kung hindi natin magagamit ang kadakilaan ng Diyos. Amen? Kaya yung mga taong lumalapit sa atin, dapat po mabilis tayong umaksyon kasi yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya nga, yung bawat isa, ang layunin niyan sa atin ay maging asin at ilaw tayo. Makatulong tayo. Amen? Hindi po tayo yung parang wala tayong silbi. Amen? Kanina binanggit ni Pastor Mabel nung nag-aral daw ang mga tao para pag-aralan ng church. Sabi niya, 20% lang daw ang gumagawa sa loob ng simbahan. Yung 80%, upo-upo lang. Alam niyo ba yung upo-upo? Dito ka, opo. Etong gawin mo, opo. Kumain ka na dyan, opo. Ang akin doon, magtanim ka ng upo, makikinabang pa tayo. Tandaan nyo, hindi po tayo taga-upo lang. Lahat tayo may silbi. Sinong walang silbi? Taas ang kamay. Di ba? Kita nyo, walang nagtaas. Sino may silbi? Taas ang kamay. Kita nyo, wala rin masyado nagtaas. Kasi hindi nyo alam kung anong gagawin nyo eh. Di ba? Sabi, Pastor, ang bilis mo naman kasi magsabi, kaya wala nakapagtaas. Ganyan po dapat ang gawin natin. Dapat magkaroon tayo ng silbi. Amen? Okay? Next slide. Ito na. Ano ba yung, sister, may nauna ba dyan? Okay, sunod. Ayan. Ang pagliban, ito po, hindi ito panggalit. Hindi ko kayo sinesermonan dito. Gusto ko lang maintindihan natin. Amen? Ang pagliban o pag-abandona, pagkakasala ba? Tanong po, pagkakasala ba yan? Amen? Sabi po sa Biblia, amen, yan daw po ay pagyurak sa anak ng Diyos. Amen? 3 mga masasakit na pagkakasala at tayo ay may pananagutan kung aabandonin natin ang pagtitipon. Sabi sa Hebrews 10:29, yan daw po ay pagyurak sa anak ng Diyos. Amen? And then, siya din po daw ay may pananagutan sa paglapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya. Amen? At pag-aalipusta sa espiritu ng biyaya. So, ang pag-aabandona po sa gawain ng Diyos ay isang pagkakasala. Amen? Kami po, sa trabaho, pag inabandona mo ang trabaho mo, Brother Sam, anong kaso mo? Awol. Okay? Pagliban sa trabaho, awol. Pag inabandona mo ang trabaho mo, 2 klase po yan. No? Isang simple negligence o yung tinatawag na pagpapabaya sa trabaho. Pangalawa, yung gross. Yun po ay yung talamak na pagpapabaya.
mahalaga pong maintindihan natin mga kapatid, na hindi po simple ang gawain ng Diyos. Lahat po tayo, dapat po tayo ay hindi obligasyon. Dapat po tayo talaga ay may kusang umaten o makibahagi sa pagtitipon. Amen? Sapagkat ang pagtitipon, yan po yung nagpapalakas sa atin. Alam nyo, maikwento ko lang sa inyo, nung ako po yung nag-umpisa sa San Miguel, 1982. Kasagsagan po nung aking pagiging Kristiyano sa simbahan po ng Jesus is Lord Fellowship. Diyan po ako nakakilala sa Panginoon. 1979, nung ako po yung makakilala sa Panginoon. 1982, nung pumasok po ako sa San Miguel, iba po yung nakilala ko doon. No? Kasi doon pala may binyagan. Pagpasok mo, bago ka lang, at nataon na Pasko, no? Meron po doon, dahil bago ka, meron po doon isang matanda, hahamunin ka ng inuman. Isang bote ng ESQ. Alam niyo yung ESQ, yung mga matatanda dito. No? Na ngayon po, anong tawag doon? Emperador. No? Parang ganun yun. No? Isang bote ng emperador. Emperador na lang. Dahil baka tanda na pala ni Pastor. No? Ang kinekwento, 1982 pa. No? Pag doon po, parang ganito, no? Hindi ka, alam nyo, yun po yung pagkakamali ko. Pumatol ako sa hamon ng mundo. Hinamon ako ng mundo, pumatol ako. Pwede ko naman siya kasing iwaksi. Ay, hindi po ako nainom, pasensya na po. Kahit magalit po kayo sa akin, hindi po kasi ako nainom. Pinagbigyan ko. Isang bote ng ESQ o yung emperador. Yung lapad lang naman, hindi naman yung long neck. No? Baka patay na ako noon. No? Isang bote ng lapad, isinalin ganyan sa garapon, bawat isa. Tapos matanda po yun, ang edad ay halos kalahat, 30 beses ng edad ko. Kasi pumasok po ako sa San Miguel, 18 years old. No? Kinekwenta na siguro ng mga kapatid natin yan. No? 18 years old. Ilang taon na kaya si Pastor ngayon? Huwag niyo na itanong. Okay? Pag inom namin dalawa, di siyempre, bata pa ako. Siya, pag inom niya, pag ubos niya, tulog. Tulog kagad na ganyan. Ako, pag inom ko, sabi ng mga nandoon, lakas ng batang ito, lakas ng batang ito. No? Nung kinakausap nila ako, hindi nila alam, tulog na rin ako. Huh? Doon po nagumpisa, yung paunti-unti kong pagkawala sa Diyos. Bakit? Pumatol ako sa hamon ng mundo. Pagdating po ng Sunday, sasabihin ng supervisor ko, dahil ako po noon ay nasa technical, sasabihin niya sa akin, Orly, kailangan natin to. Ilalabas natin yung bote. Next week, kailangan natin tapusin to. Pumasok ka ng Sunday. Sa tingin nyo, pwede ba akong umayaw? Pwede naman eh. Kasi ako nga ang leader ng union nun eh. Pwede nga akong sabihin, labag sa batas ng, ng paggawa yan. Pag Sunday, pahinga ko yan. And that is my obligation to my church. Amen? Ang ginawa ko, sige. Sayang eh. Doble bayad. Tumingin ako doon sa ganansya ng mundo. Kaya unti-unti, nawala ako sa pagtitipon. Alam nyo kung ilang taon nawala ako sa pagtitipon? 18 taon. 18 taon. Mula 1982 hanggang year 2000. Napakahabang panahon. Nasabik ako sa Diyos. Pero ang nangyayari, nahatak ako ng mundo. Bakit? Kasi sinanay ko na ang sarili ko na wala sa Panginoon. Inabandon ako ang Diyos. Amen? Kaya pagkatapos noon, hindi naman gumanda ang buhay ko eh. Pumangit. Maaaring mabango ko sa tingin ng mundo, pero sa tingin ng Diyos, pangit ang buhay ko. Pangit na pangit. Bakit? Isa ako sa pinakamagaling mag-strike sa paggawa ng San Miguel. Sabi ng mga manggagawa, yes! Nakakuha kami ng magaling na leader. Ang sabi ng Diyos, sayang ka anak. Sabi ng mga kapatid natin dati, kapatid, sayang ka. Pero alam nyo, nakita ko na ang kaibahan pala na pag nasa Diyos ka, may assurance ka. Sa mundo, wala kang assurance. Papasasaan ka lang ng tao.
Oh, naranasan ko noon, nag-i-strike ako mag-isa. Sinasara ko ang gate ng San Miguel mag-isa. Tumutungtong ako sa ibabaw ng jeep para magsalita sa megaphone. Amen? Tapos yung mga kasamahan ko, strike na sa bahay. Ako lang nanonoon. Kaya nung nilusob kami ng pulis, ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa. Platoon, kung tawagin niyan. Pag pumunta mga pulis sa isang ganyang mga civil disturbance, kasi nagsisigaw na ako doon nag-iisa ako Ang yabang ko pa, hawak-hawak yung megaphone, may dumarating platoon. Mga 20 pulis, dadamputin ako. Pero alam nyo, hindi ako pinabayaan ng Diyos kahit sa ganong kalagayan. Binigyan niya ako ng wisdom. Amen? Sabi ng mga pulis, ipusasan yan, damputin yan. Nagpaliwanag ako. At sinabi ko na may pagpapakumbaba ang sitwasyon ko. Sabi ng mga pulis, nag-iisa naman yan, hindi naman makakadamay ng mga iba yan. Pabayaan na natin yan. Nag-e-express lang yan ng damdamin niya. Amen? And after that, na-realize ko, sabi ko, sa mundo, hindi ka pwedeng magkaroon ng kakampi ng pangmatagalan. Nag-iisa ka dyan pagdating ng oras. Amen? Kasi ang tao, likas na mapagbago. Sa politika lang, tingnan nyo. Kakampi bukas, kalaban na bukas. Kita nyo, sa Congress na lang, tingnan nyo, si Pantalyon. Pantalon ba yun? Hindi ko na babanggitin ang apelido kasi naka-televise tayo. Okay? Dati kakampi siya, ngayon kalaban na. Bukas makalawa, kakampi ulit. Bukas makalawa. Wala pong pagbabago sa takbo ng mundo. Walang permanente. Pero sa Panginoon, may permanente. Amen? May permanente po sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, huwag nating iwanan ang Diyos. Huwag nating hayaan na ang Panginoon ay mag-isa sapagkat hindi siya nag-iisa. Tayo mag-iisa pagdating ng oras. Kaya nung magkaroon ako ng sakit, hindi man ako pwedeng lumapit sa mundo at sabihin ko, mundo, tulungan mo ako, may sakit ako. Kanino ako lumapit? Sa mga kapatiran. Makita ko yung ating Pastor Ray, si Pastor Ray David. Sabi ko sa kanya, Brad, tulungan mo naman ako. Pag-pray mo naman ako. Sa lahat ng takot ko, hindi ko pwedeng asahan ng mundo. Hindi ko pwedeng asahan ng hindi mananampalataya. Ang pwede kong asahan ay mananampalatayang tulad nyo. Amen? Amen? Kaya po, mahalaga yung pagtitipon. Mahalaga yung pagkakaroon natin ng pagtitiwala. Sapagkat nandito po yung apoy. Ako lagi kong hinahalimbawa, kahit nung ako po noon ay nakikibaka pa. Ang walis, tingting. Pag nag-iisang stick lang, hindi makakawalis. Pero kung yan po ay bugkos, kahit anong bagay, kayang walisin yan. Kaya yung pagkakaisa at pagsasama-sama natin sa pagtitipon, napakahalaga. Para tayong baga, na pag nagsama-sama, madaling nakakaluto. Pero pag iisa lang ang baga mo, kahit anong gawin mo, hindi makakapagpalambot ng baka yan. Amen? Kahit anong gawin mo, pay-pay dyan. Oh? Pero kung tayo po'y sama-samang lahat, mabisa. Amen? Next slide. Anong nararapat gawin? Ito po, medyo no? Pero gusto kong banggitin ito sa inyo sapagkat nais kong maintindihan ninyo, kagaya ng sinasabi ko kanina, mahalaga pong pumili tayo ng mga kasama. Okay? Sabi niya rito, anong nararapat gawin doon sa mga nag-aabandon na sa gawain o pagtitipon? Si Apostol Pablo po ang nagsabi nito sa 2 Thessalonians 3:6. Sabi niya, aming ipinag-uutos ngayon sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y lumayo sa bawat kapatid na namumuhay sa katamaran at hindi ayon sa tradisyong tinanggap na nila sa amin. Amen? Wala pong tamad na pinagpala. Hindi yata kayo naniniwala. Ulitin natin. Wala pong tamad na
pinagpala. Pero ang masisipag, laging pinagpapala. Yung tamad umatin, nagbigayan na ng basket ng goods, hindi tuloy na kinabang. Kasi hindi umatin. Kaya itong harapang bangko, dapat po pinupuno natin yan. Kasi mamaya baka maghahagis ako. Wala makikinabang sa likod. Oh? Hindi ko naman sinabing tamad yung nasa likod. So, joke lang po yun. No? Pero yung mga masisipag, alam nyo, kaya nga, mahalaga pong makita natin na ang pagkakaroon ng pagtitipon, sinasamahan ng pagsisipag. Amen? Kaya yung lahat po ng mga komunidad ninyo, yung mga small group, huwag niyo pong pabayaan, dapat kayo nauuna ron. Nakikipag-unahan dapat kayo, hindi yung kayo ang late. Kahit po pag-araw ng Sunday, kaya ka nasa likod, late ka. Sorry ha, pero totoo po yun. Kasi yung mga usher naman natin, masipag yan eh. Punta kayo sa harap, punta kayo sa harap. Kasi yung mga late na mga kapatid natin, darating na. Punta kayo sa harap, punta kayo sa harap. Natatawa po tayo, pero katotohanan po yun. Minsan tapos na yung kantahan na kung saan nararamdaman natin umaawit tayo sa Panginoon. Minsan hindi na natin naaabot. Eto kasing asawa ko, Brad Ang tagal-tagal kasi magbihis. Di ko magbihis sa kanya. Ang tagal niya pala magbihis Di bago pa lang, alam niyo, minsan ang technique, bago pa lang kayo umalis, bago pa lang kinabukasan ng Sunday, para hindi na kayo naaabala sa pagbibihis, yung mga damit niyo, isampay niyo na yan. Ito para kay asawa ko, ito para sa akin, ito para kay bunso, ito para kay panganay. Nakasabit na yan. Oh? Tapos, pag naliligo, ako, ganito po ang ginagawa ko. Pag naliligo, yung mga anak ko, ligo na. Una na kayo sa akin. Oh, kasi akong huli. Para Para asigurado kung walang mauhuli. Amen? Technique lang po yan. Wisdom ng Lord. Kaya sabi ko, totoo yun. Pag ayaw magbihis yung asawa nyo, ayaw bumangon, buhatin nyo, paliguan nyo sa igat. Bilis! O, di ba? O, yung mga anak nyo, alam nyo, mga anak nga ninyong nag-aaral, di ba, pag ginigising nyo, binubuhat nyo yan, dinadala nyo sa banyo, pinapaliguan nyo. Ganon din po pag Sunday. Sanay na naman silang ganon Diba? Pag yung mga kabataan dito, makikipag-date, kahit abutin pa ng kudita, kahit bumaha pa sa Marikina, may date ako, mama. Hindi mauhuli sa date. Bakit? Kasi meron siyang pagkakaimportante dun sa katagpo niya. Ang Diyos hindi importante sa inyo? Mas importante ang Diyos. Amen? Kaya, alam nyo, mahalagang makita natin mga kapatid, ano ang kahalagahan nito? Amen? Ano ang kahalagahan ng isang tao na kasama natin? Amen? Kung yung kasama mo tamad, medyo pag hindi kayang sabihan ng 1, 2, 3 beses, medyo dumistansya ka na. Baka ikaw pag sabihin niyan, tamad ako, tamad ka na rin. Kaya, alam nyo, madalas sinasabi sa amin yun ni Pastora, pagka ayaw, medyo iwanan nyo na. Balikan nyo na lang after. Okay? Parang nag-e-exam lang yan, mga bata. Pag nag-e-exam, hindi mo alam ang sagot, laktawan mo muna, tsaka mo balikan pag may oras pa. Ganon din ang pagtrato natin sa tao. Okay? Kasi malapit nang dumating ang Diyos. Kung siya lang siya ang tututukan mo, naubos na ang panahon mo, wala. Naintindihan nyo na ako ngayon? Ha? Next slide. Alam nyo, ito, sabi ko, conclusion, no? Ito po yung panghuling pag-aaral natin, mga kapatid. Huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon. Amen? Gaya ng ugali ng iba. Kundi palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit ng araw. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, ating simbahan at komunidad. Amen? Yung pinakita kanina, ayaw mo. Bakit? Kasi hindi ako marunong sa Biblia. Kasi busy ako. Kasi ganito ako. Kasi ganito ako.
Pero pag sinabing, may pera doon, pwede ako. Magkano ba yan? Di ba? Nag-iiba. Parang yung senior ni Pastor Bansuelo, sabi niya, tinatamad ka. Pag uwi mo di pagod na pagod ka sa trabaho, wala ka ng enerhiya. Kaya pagdating sa bahay, pagod na pagod ka. Wala kang ano. Pero subukan mo, nakawala yung aso ng kapitbahay, anong gagawin mo? Tatakbo ka na matutulin. Sabihin, may energy ka pa pala. Pagdating sa bahay, pagod ako, wag niyo akong pansinin. Pagod ako, wag niyo akong anuhin. Pwede pa palang tumakbo pag hinabol ka ng aso. Huh? So, anong sasabihin mong wala kang energy? Alam nyo, kaya minsan kami po, pagka Wednesday, talagang, kahit may meeting, sasabihin ko sa boss ko, boss, pwede ba ako naubos ng 4 o'clock? Hahabol lang po ako sa gawain namin sa Marikina. Minsan dumarating po ako rito, 7:30. Bumiyahe ako ng 4, 5, 6, 7. Almost 3 hours and a half. Nakakapagod. Pero, pagdating dito, nawawala ang pagod ko. Bakit? Kasi may mga kapatid, pagdating mo, praise the Lord, dumating si Pastor Orly. O, di ba? Meron agad gano'n, no? Hindi niya sinabing, buti late, dumating ka pa, late ka na. Pero wala pong gano'n eh. Kaya ang sarap ng pakiramdam kasi may acknowledgement. Subukan yung dumating sa late ng date ninyo. Yung date ninyo, late kang dumating, lalo na pagka lalaki ang nauna, tapos babae ang late, sasabihin ng lalaki, late ka na, hindi pa ako dito. Huh? Walang acknowledgement, dumating ka na nga. Pero sa Panginoon, laging may acknowledgement. Ang laki ng pagkakaiba sa Diyos at sa mundo. Amen? Amen? Then, sabi niya, palakasin pa natin lalo ang ating loob at ang loob ng isa't isa o ng iba. Mahalaga po yan. Lagi tayo magpalakasan ng loob. Sister, pero kasi akong ganito May problema ako. Wala akong pambayad ng ilaw at tubig. Ay, sister, huwag kang mag-alala. Parehas tayo. Wala rin naman akong pambayad pag naputulan, bibili tayong kandila. May ilaw pa rin naman Diba? Yun po yung ibang kwento. Pero, pag lumapit sa inyo, sister, pagkano ba utang mo? Ako nga, ganito pag-pray natin. Na may magpautang sa atin. Diba? Hindi po. Ay, nako sister, lagi ka namang ganyan. Wala namang pagbabago. May hiram ka na naman. Ako nga, wala rin. O, diba? Imbis na matuwa yung sister. Ay, ano ba naman to? Nakuha nyo? Nakuha nyo po? Then, malapit na ang pagdating ng Panginoon, magtulungan tayo at magkaroon ng pagkakaisa sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Amen? Mahalaga po, makita natin mga kapatid, na tayo po ay hindi dapat magkaroon ng pag-atras sa laban papunta sa Panginoon. Dapat po hindi tayo panghinaan ng loob. Dapat po lagi tayong uplit ang ating mga buhay. Laging mataas ang ating mga energy. Lagi tayong maraming alam sa Biblia. Para pag dumating ang pagsubok, automatic verse ng Bible kagad. Amen? May sakit ang isang anak mo. Lord, sabi mo, ang lahat ng sakit ay kinuha mo na. At ang iniwan mo sa amin ay kagalingan dahil binayaran mo na kami ng iyong dugo. Sabi ng Isaiah. Meron kang verse. Meron kang panlaban sa dyablo. Hindi pag sinabi ng dyablo, may sakit ang ano. Oo nga po, may sakit nga po. Ipadoktor mo na yan. May ipapadoktor mo, sakit lang pala ang ngipin. Diba? Nung araw, pagtanggal ng ngipin namin, yung doorknob lang ng pinto. Itatali doon, tapos ihilahin yung pinto, tanggal na. Pagkatapos, pakakainin lang kami ng ice cream, yun naman bayad. Kain ka anak ng ice cream para matanggal. Yung mga matatanda dyan, alam na alam yan. Kaya yung mga ngipin yan, kita mo, iba-iba tubo. Baka ma-sensor tayo rito. Okay? So, alam nyo, ang challenge ko sa inyo mga kapatid, ngayong hapon,
Ang aklat ng Hebrew ay nagsasabi, araw-araw nating himukin ang bawat isa. Amen? Huwag nating kalimutan ang mga gawain. Okay? Pursigihin natin ang mga kapatid natin na umaten. Makibahagi sa mga small group. Ngayon po, meron tayong TTP. Tipan tungo sa pagbabago. Kami po ay nakakuha ng 3 na. May 3 na po kami. Ako, si Pastor Ray, at saka si Brother Alpi. Meron na rin kaming acronym sa aming mga sarili. May mga bansag na rin kami. Tangkad, talino, at pogi. Sabi nila, sino yung pogi? Siyempre ako. Diba? May iba pa ba? Ako nga nakaisip eh. Alam ka namang iba pa yung di ba? Pero alam nyo, gino-joke ko lang kayo, pero dapat po makita ninyo ang kahalagahan ng TTP. Yung tipan tungo sa pagbabago. Maghanap na po kayo. Yun po yung mga taong mapagkakatiwalaan ninyo. Amen? At pakiusap lang po, huwag po kayong aatin dahil may inaantay kayo. Dapat po laging nandito kayo kada linggo. Amen? Hindi po dahil nasabi sa inyong once a month pwede ka umatin, twice a month pwede ka umatin. Paano yung 2 linggo? Saan ka? 4 ang linggo, minsan 5. 2 beses ka lang atin, 3 linggo wala ka. Asan ka? Na-miss mo kami, lalo na ako. O, di ba? Diba, mamimiss mo yung katabi mo. Mamimiss mo yung kapatid mo. Kasi, kung kayo po nakakatiis, sabi ko nga, hindi po ako nakakatiis nang hindi ko makita ang mga kapatid ko. Amen? Pagka-araw po ng linggo, kahit nung bumaha po rito sa Marikina, pagkatapos ng bagyo, kahit po medyo late ng hapon, umaten kami. Bakit? Nakakamiss ang gawain ng Diyos. Kaya kung kayo natitiis yung hindi umaten pag Sunday, may problema. Diba? So mahalaga po, mga kapatid, dapat umaten po tayo lagi. Lahat ng pagtitipon, lalo-lalo na sa inyong mga komunidad. Malapit lang po yan sa inyo, kaya nga po nilagay niyan dyan sa malapit sa inyo para maka-attend kayo. Tapos hindi pa kayo a-attend. Sister, para umattend ka, may pansit. Sister, may tinapay. O, di ba? Pag sinabing, sister, may pansit, magdadala ako ng tinapay para kumpleto. Di ba ganun po dapat ang ating enerhiya sa pag-attend sa mga gawain ng Diyos? Amen? May natutunan po tayo. Praise the Lord. So tayo po ay magko-communion. Tayo po ay magsasalo-salo sa pamamagitan ng pagpaalala natin sa Panginoon. Amen? Praise the Lord.